Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na't sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos Ama sa langit. Purihin siya sa kanyang katapatan, sa kanyang pag-ibig sa atin, na patuloy niya tayong pinagkakalooban ng kalayaan na makarinig ng kanyang magandang balita. Hindi lang magandang balita, mabuting balita. Praise the Lord. Okay? So, gaya na sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos sa Hebrews 10:25, let us not give up the habit of meeting together as some are doing. Instead, let us encourage one another since we see that the day of the Lord is coming nearer. Kaya patuloy natin na ibalita ang mga na may programang ganito every Wednesday, Bible study. Before anything else, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon at humingi ng gabay at patnubay sa banal na Espiritu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Ama sa langit, taos puso po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa gabing ito na kami muling makakarinig ng iyong mga salita.
Mga salita mong magiging gabay namin sa aming buhay as we go on with our journey here on earth. Lord, kailangan po namin ang inyong gabay. At yan lang ay tanging matatagpuan namin sa iyong mga banal na salita. Let every words na maririnig namin sa gabing ito ay tumimo sa aming mga puso, matalim sa aming kaisipan, bigyang buhay, at makita sa amin buhay ang mga salita mo. At patuloy kami makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyo, Ama. Thank you, Father God. At tinataas ko po sa iyo ang gabing ito, ang gagamitin mo mula sa praise and worship, the music ministry, the comfy band, Father God. We ask for your double portion of your anointing be upon them, Panginoon. At kami sama-samang makarating sa iyong presensya as we sing your praises. At lalo tigit sa lahat, ang kapatid naming gagamitin mo sa pagpapahayag, sa pagtuturo ng iyong mga banal na salita. Lord, we ask for your anointing to be upon him, Father God. And let every words that will come out from his mouth are words that is coming from you, Father God. For we are just an empty vessel to be used by you. Father God, may your name be glorified tonight, and we bring you back the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray, and all God's people say, Amen. Hallelujah. Okay. Kamusta mga kapatid? North, East, West, South, Comfy. Yan. Magandang gabi sa inyong lahat. And of course, tonight, hindi natin makakalimutan ang mga kapatid nating nagse-celebrate ng kanilang special day. Today is April 29, 2026. Sa pangunguna, ayan. Happy birthday, Sister Fe Marbid. Muntik ng morbid, ano? Marbid. Sister Flor Lasierda. Alam ko si Sister Flor umuwi na ng kanilang probinsya eh. Ayan, wala na dito sa may, ano yung lugar nila sa may papuntang Cavite? But anyway, ayan, kamusta na Sister Flor? Happy birthday! Sister Cristel Diokno and Brother Andrew Flores. Happy birthday mga kapatid and enjoy your day. Yes, okay. Happy birthday ulit at enjoy your day mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan. Let's prepare ourselves. Tawagin na natin ang ating mga kasama sa bahay upang sama-sama tayong itaas ang kamay, pumalakpak, lumundag. Iba ba yung lumundag sa tumalon? Sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos ang masalangit. So tonight, let's welcome the praise and worship team. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating midweek Bible study. Samahan niyo po kami sa pag-awit at pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hello po mga kapatid. Yan, sama-sama po tayong umawit at magpuri sa Panginoon.
Hallelujah. This is a day that the Lord has made, so let us rejoice. Let us celebrate. Hallelujah. Hallelujah. Tayo ay binigyan na ng Espiritu ng Diyos, malaya, at tayo ay makakasamba na ngayon sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Kaya Hallelujah. awit tayo mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord, there is freedom. And all who believe will behold the glory of the Lord. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord, there is freedom. And all who believe will behold the glory of the Lord. Powerful is His name of Jesus, and binds, He eliminates, He breaks and frees us from our sins. If the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen to thee. One more time, the Lord is Spirit. The Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord, there is freedom. And all who believe will behold the glory of the Lord. Powerful is the name of Jesus. He unbinds, He eliminates, He breaks and frees us from our sins. If the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen to thee. If the Son sets you free, If the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen to thee. The name of the Lord is powerful. He is almighty and great. We are His people, we are His flock, and we belong to one more Him. time. The name of the Lord is powerful. He is almighty and great. We are His people, we are His flock, and we belong to Him. King of kings, Lord of lords, the Prince of Peace. The Prince of Peace. King of kings, Lord of lords, Almighty God is He. King of kings, Lord of lords, the Prince of Peace. The Prince of Peace. King of kings, Lord of lords, Almighty God is He. The name of the Lord. The name of the Lord is powerful. He is almighty and great. We are His people, we are His flock, and we belong to One more Him. time. The name of the Lord is powerful. He is almighty and great. We are His people, we are His flock, and we belong to Him. King of kings, Lord of lords, the Prince of Peace. King of kings, Lord of lords, Almighty God is He. King of kings, Lord of lords, the Prince of Peace.
Lord of Lords. Almighty God is King of Kings, King of Kings, Lord of Lords, the Prince of Peace. Prince of Peace, King of Kings, Lord of Lords, Almighty God is He. King of Kings, Lord of Lords, the Prince of Peace. King of Kings, Lord of Lords, Almighty God is He. Almighty God, Almighty God is He. Almighty God is He. hallelujah. Hallelujah. To the King of Kings, Thank to you, the Lord. Lord of Lords. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, my Jesus. Oh, thank you, Jesus. To you alone, we offer our prayer. Yes. We put our trust in you, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. To you, O Lord, I offer my prayer. In you, my God, I trust. To you, O Lord, I offer my prayer. In you, my God, I trust. Lord, you are righteous and good. You teach sinners the path they should follow. You lead the humble in the right way and teaches them your way. To you, O Lord, I offer my prayer. To you, O Lord, hallelujah, I offer my prayer. In you, my God, I trust. To you, O Lord, I offer my prayer. In you, my God, I trust. Lord, you are righteous and good. You teach sinners the path they should follow. You lead the humble in the right way and teaches them your will. Teach me your ways, oh Lord. Make them known to me. Teach me to live in accordance to your truth. For you are my God, for you are my Savior. I will always trust in you. I will always trust in you. Teach me your ways, O Lord. Teach me your ways. Hallelujah. Oh Lord, make them known to me. Teach me to live in accordance to your truth. For you are
you are my Savior. I will always trust in you. I will always trust in you. Hallelujah. Lord, I am nothing
Hallelujah. Glory to God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, music ministry. Glory to God dyan, mga kapatid. Ano, ha? All praises and all glory belongs to God. Amen. And last week, mga kapatid, Minister Ernie Akayan gave an overview of our new series for the weekly Wednesday Bible study. Yan. And tonight, mga kapatid, let us welcome Pastor Simple Garcia as he officially starts on the book of the Philippians. Pastor Simple? Thank you, Lord. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. At tayo po ay nasa series po ng ating pag-aaral ngayon. Noong mga nakaraan, ay natapos na po natin yung book of Ephesians. Ngayon po ay nasa book of Philippians naman tayo, mga kapatid. Tayo po ngayon ay ito po yung ating pagbasa na matatagpuan po dito sa Filipos 1. Basahin ko po mula talatang 1 hanggang 5. Ganito po ang nasasaad sa Filipos, talata pong 1. Yan, napakaganda po ng pinapaalaala sa atin ng salita ng ating Panginoon. Ganito po ang nasasaad, mula kina Pablo at Timoteo na mga lingkod ni Kristo Jesus, para sa mga taga-Pilipos na mga hinirang ng Diyos at sumasampalataya kay Kristo Jesus. Gayon din sa mga tagapangasiwa at mga tagapaglingkod. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Hesukristo. Ang panalangin ni Pablo para sa mga taga-Pilipos. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naalaala ko kayo. Ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikipag-isa sa pagpapalaganap ng magandang balita kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Tayo po'y sumandaling manalangin at humingi po tayo ng patnubay sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Mapagmahal po namin Diyos, dakila po naming Ama na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mapagmahal, Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Salamat po sa gabing ito at muli po ay samahan po ninyo kami sa pag-aaral, lalo-lalo na po ako na inyong gagamitin sa aking kawalan. Kayo po siya magturo at magbigay ng kapahayagan ng mga salita na manggagaling po sa inyo. At salamat po Lord sa pagbaba ng inyong banal na Espiritu na siyang sasama sa pag-aaral namin ito, sa gabing ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Iyan po rin ang Panginoon, mga kapatid. At sa gabi pong ito, katulad nga po na nabanggit ko kanina, tayo po ay natapos na sa book of Ephesians. Tayo po ay naandito naman sa Philippians. Ito po yung ating pag-aaralan ngayon. At sa gabi pong ito, nilagyan ko po ng title itong ating pag-aaral na ang title ko po dito ay The Joy of Serving Jesus. Tingnan po natin, ang mga Kristiyano sa Filipos ay kilala ni Pablo na sila po ay faithful, sila ay tapat, sila po ay joyful, puno ng galak. At sila po ay generous, mapagbigay, sila po ay nagkakaisa, at sila po ay nagsusumikap sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. At yan nga po, ayon nga po Diyos sa ating panimula, dahil nakakulong po si San Pablo, sinulatan po niya ang mga Kristiyano sa Filipos. Unang-una, ano po ang nilalaman ng kanyang sulat diyan? Sabi dito, para magpasalamat sa kanilang tulong. Yan po ang unang-una. Nagpadala ng suporta ang mga taga-Pilipos habang siya ay nasa bilangguan. At kaya nga po siya ay nagpasalamat dahil sa kanilang pagmamalasakit at pakikiisa sa pagkapalaganap ng Ebanghelyo. Ayon nga po doon sa binasa natin, sabi po doon sa mga talatang 5, dahil sa inyong pakikipag-isa sa pagkapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Yun po yung unang makikita natin diyan. Pangalawa, para ipaalaala sa kanila ang kagalakan kahit may pagsubok. Abay, totoo naman po yan. Hindi naman madaling magalak kapag dumadanas ka ng mga pagsubok. Pero yun nga po, dahil nga po si San Pablo, yung kanyang pangyayari po dyan, di ba, nakakulong po siya, ipinakita po ni Pablo na ang tunay na kagalakan
ay hindi base sa sitwasyon, kundi sa relasyon kay Kristo. Di ba totoo naman po yan? Na kapag yung pong ating kagalakan ay nakabase sa relasyon kay Kristo, kahit anuman po yung ating maranasan sa buhay, tayo may nakakaranas ng pagsubok ng buhay, yung kagalakan po ay laging naandyan. Di po ba? Kaya nga minsan, nagtataka nga yung mga ibang tao na sasabi nila, ay bakit kayo? Ang bigat-bigat na ng problema ninyo, masaya pa rin kayo. Sapagkat alam niyo po kung bakit. Sapagkat yung ating pong kagalakan, hindi po nakabase sa sitwasyon, kundi nakabase po sa relasyon kay Kristo. Pangatlo, para ibalita sa kanila ang kanyang kalagayan. Tingnan po nyo, ano ba yung kanyang kalagayan po doon sa mga talatang 12? Ganito po ang sabi niya, mga kapatid, nais umalaman ninyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Tingnan po nyo, anong sabi diyan? Kahit siya ay nasa kulungan, hindi napigilan ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. 'Di ba sa totoo lang, 'di ba? Ayon po kung ipagpapatuloy natin basahin, 'di ba kahit nga yung mga mga gwardiya napahayagan niya ng mabuting balita. At kaya nga po ang sabi, hindi pwedeng ikulong ang pagpapalaganap ng mabuting balita. At yan nga po'y napatunayan natin sa pangyayari kay San Pablo na kahit sa kabila ng siya inakulong, na hindi naman po dahil kung sa lang, yung kanyang pagkakulong dahil sa pagpapalaganap ng mabuting balita, hindi po naging hadlang kahit siya nasa kulungan, lalo pa pong naihayag yung mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya nga po na-evangelize niya yung kanyang mga kasamahan doon sa bilangguan at maging yung mga gwardiya. At yung pang-apat po, para ipaunawa ang importansya ng pagkakaisa sa iglesia. Para ipakita daw po yung pagkakaisa sa iglesia. May mga hindi pagkakaunawaan ang mga kapatiran sa iglesia, pero hinikayat ni Pablo ang pagkakaisa nila at ituon ang pansin kay Kristo. Di ba totoo naman po, siyempre may kanya-kanya pong yung bawat isa Kaya nga po dito sa basahin ko lang po yung talatang 6 hanggang 7. Tingnan niyo kung ano nakalagay dito. Natitiyak kong ang mabuting balita, mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos, ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Kayo'y laging nasa aking puso, kaya dapat lang napahalagahan ko kayo ng ganito. Magkasama tayong tumanggap ng pagkapala ng Diyos noon pa man, nang ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalaganap ng magandang balita. At kahit ngayong ako'y nakabilanggo, sabi po diyan ni San Pablo, at kahit ako'y ngayong nakabilanggo. Kaya nga po makikita ho natin diyan yung ipinaunawa niya, yung importansya ng pagkakaisa, di ba? Ibig sabihin, yung tulong, sabi nga hindi po napatid hanggang doon sa kanyang pagkakakulong ay ipinapakita po ng mga kasamahan. At yung panlima po diyan, para magbigay babala laban sa maling katuruan. Pinaalalahanan ni Pablo ang mga taga-Pilipos tungkol sa mga taong nagtuturo ng mali. Tinampo nyo ang isipin nyo, nasa kulungan siya, pero pinaalalahanan niya yung kanyang mga kasamahan, yung kanyang mga nasasakupan. Sabi diyan, pinaalalahanan niya tungkol sa mga taong nagtuturo ng mali. Alin po ito? Sabi nga, kapag hindi biblikal, huwag paniwalaan. Yan ang sabi ni San Pablo. Huwag makipagtalo. Diba? Kaya nga ang laging bilin niya, basahin lagi ang salita ng Diyos. Yun ang bilin niya Kaya nga tayo'y nagpapasalamat sa Panginoon at yun po yung kagandahan sa kalipunan ng mananampalataya na andun po yung ating pagsasama-sama. At yung pang-anim po, para sabihan sila na mamuhay bilang mga Kristiyano. Ano po ito? Namumuhay ng karapat-dapat. Sa paanong paraan? Mamuhay ayon sa salita ng Diyos, kahit may mga pag-uusig o paghihirap na dinadanas. Ibig sabihin, yun ang pinaalala po diyang mga ilang bagay doon sa mga taga-Pilipos. Sabi niya, itong dapat niyong gawin. Sabi niya, mamuhay kayo bilang mga Kristiyano. Mamuhay ng karapat-dapat. Mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Kahit may mga pag-uusig o paghihirap na dinadaanan. Diba? Kaya
sa ating buhay, nire-remind lagi tayo ng Panginoon na yung buhay Kristiyano natin ay talaga naman pong maraming mga nararanasan tayo, pero sabi diyan, huwag mawawala yung pamumuhay ayon doon sa salita ng Diyos. At sa kabuuan ng chapter 1, ay nais yung ibahagi naman po sa atin, yung mga sa atin ang kagalakan ni San Pablo sa kanyang pagkakilala kay Kristo. Meron po dito mga ilang bagay na yung kabuuan ng chapter 1 na ano pong nais ipakita doon ni San Pablo. Una, sabi niya dito, si Jesus ang sentro ng buhay ng mga mananampalataya. Yan po ang nais ipakita ni San Pablo na ang ating Panginoong Hesus ang sentro ng buhay ng mga mananampalataya. Kaya nga po pagdating dito sa verse 20 hanggang 21, ang aking pinakananais at inaasahan ay hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Iyan po ang nais ipakita ni San Pablo. Ipinakita ni San Pablo na si Jesus ang dahilan ng layunin sa buhay ng mga sumasampalataya kay Kristo. Na si Jesus ang tanging Panginoon. Diba? Pinakita po niya. Ano ang sabi niya doon? Pagbabalikan niya natin sa verse 21, sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Isipin niyo yun, ha? Kahit daw po ang buhay ay para kay Kristo at maging ang kamatayan ay pakinabang. Yan po yan po yung pananaw ng mga taong mayroong malalim na relasyon sa ating Panginoon. Pangalawang bagay, una, sabi nga si Jesus ang sentro ng buhay ng mga mananampalataya. Pangalawa, si Jesus ang ipinangangaral ng Ebanghelyo. Diba? Kaya nga po, pag binasa natin naman ang verse 12, basahin natin to, ha? Sabi dito, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang naririto na ako'y nabilanggo dahil sa pagsunod ko kay Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Hindi lamang yon, lalo pang lumakas ang kanilang loob ng ipangaral ang salita ng Diyos. Totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkainggit at pagkahilig sa pakikipagtalo. Ngunit mayroon din namang nangangaral ng may tapat na hangarin. Si Kristo'y ipinangangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal, sapagkat alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Ngunit ang iba ay nangangaral ng hindi tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkakabilanggo. Ngunit walang halaga sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagalak ko nga na si Kristo ay naipangangaral, maging tapat man o hindi ang hangarin ng mga nangangaral. Di ba? Napakasabi yan, kahit na nasa bilangguan si San Pablo, ang mahalaga ay naipangangaral si Kristo. Di ba? Sabi nga niya dito, kahit daw hindi tapat ang hangarin ng mga nangangaral, kahit iba pa yung para bang layo nila sa pagpapahayag, para sa kay San Pablo, ang mahalaga, maipangaral ang mabuting balita. Ano po ba ito? Ang mensahe ng kaligtasan ay si Jesucristo. Di ba? Alam po naman natin doon sa Gawa 4, talatang 12. Ano po ang sabi doon? Sa silong ng langit, pangalang Jesus lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Di ba? Kaya si San Pablo, sabi niya, kahit sa anong paraan o ano po man ang hangarin nila, para sa kanya ang mahalaga ay maipangaral ang magandang balita ng ating Panginoon. Dahil diyan po ang kailangan talaga, sa kanya po nagmumula ang kaligtasan. Ang pangatlo, si Jesus ang pinanggagalingan o pinaka-source ng ating kagalakan. Ayon nga po sa verse 18, ano sabi?
Ngunit walang halaga sa akin, walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagala ko na si Kristo ay naipangangaral maging tapat man o hindi ang hangarin ng mga nangangaral. Di po ba? Kaya nga sabi ni San Pablo diyan, si Jesus ang pinanggagalingan o pinaka-source ng ating kagalakan. Habang naipapahayag si Kristo, nagagalak si San Pablo. Patunay na hindi maaaring hadlangan ang ebanghelyo. Yan, hindi naman po, di ba, ayon nga sa binasa natin, talagang hindi pwedeng mahadlangan ang mabuting balita ng Panginoon. Sa anumang paraan, di ba isipin nyo, kinulong niya, dahil kaya nga siya nakulong, ipinapangaral ang mabuting balita, pero pagdating sa kulungan, lalong nahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Di po ba kaya tayo man, di ba, may mga pagkakataon sa buhay natin na, ano ba ang tawag doon, may mga pinagdadaanan tayong problema, pero lalong nahahayag yung kapangyarihan ng Diyos eh. Di po ba? Sa buhay natin ngayon, maraming mga pangyayari na nagaganap sa ating buhay. At ang pang-apat, si Jesus ang nagbibigay kahulugan sa kamatayan. Ano pong ibig sabihin niya? Sa 21, tingnan natin sandali. Ano ang sabi po dito? Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Sabi diyan, ang mamatay ay pakinabang dahil ang kamatayan ay nangangahulugan na makakasama si Jesus sa buhay na walang hanggan. Di ba? Yan po eh. Kaya nga kung ating uunawain yan, di ba? Minsan maraming mga tao na para bang ganito, yung ano ba yung nagaganap sa buhay ko, bakit ganyan, bakit ganito. Pero kay San Pablo, kahit hanggang sa hulingan sinabi niya, kahit sa kamatayan, lalong kasama niya si Kristo, di ba? Sinabi niya, tayo man po sa pang-araw-araw nating buhay, tayo pinagpapasalamat sa Diyos dahil sa patuloy na ang salita ng Diyos ay napapakinggan natin, na ipangangaral natin sa mga taong kailangan talaga nila yung salita ng Diyos. Di ba yun ang kagalakan natin na maipahayag yung mabuting balita ng Panginoon na alam natin sa pang-araw-araw nating ginagawa, yung ating paglilingkod sa Panginoon, ano man yan, lalong nahahayag yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. At ang panglima, si Jesus ang Panginoon na dapat ipamuhay. Ano po ang sabi sa verse 27? Basahin ko po ito sabi ng verse 27 ng Philippians 1, kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y naninindigan sa iisang diwa at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya sa magandang balita. Di po ba? Sabi dito, nais na hikayatin ni San Pablo ang mga mananampalataya na mamuhay na karapat-dapat. Ano po, hindi lang karapat-dapat, kalugod-lugod kay Kristo. Di ba? Sa paanong paraan? Kaya nga ang sabi doon, kung babalikan natin, doon sa isa pa ring binanggit doon sa Romans 12, anong sabi doon? Sabi doon, kaya nga mga kapatid, ako'y namamanig sa inyo, iaalay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Yun daw po, kaya nga sa panahon natin, yun po yung ating layunin, na tayo ay makasunod, na hikayatin natin ng maraming tao na paano mamuhay ng karapat-dapat. Di ba tayo, kung titingnan natin, tayo naman po ay hindi perfect, nagkakamali tayo, pero naandun po yung ating pagsisikap na tayo ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Nagkakamali. Totoo naman po, nagkakamali tayo, pero hanggat naandun po yung pagsisikap natin, papunta na po yan sa mga bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. Para upang sa ganon, kalugdan tayo ni Kristo. Sabi dito, nais na hikayatin ni San Pablo ang mga mananampalataya na mamuhay na karapat-dapat at kalugod-lugod kay Kristo. Makita sa atin si Kristo. Saan daw po makita sa atin si Kristo? Sa ating kaisipan. Dapat nakikita sa atin si Kristo. Sa ating mga iniisip. Sa ating mga gawa. Naku mga kapatid, salamat sa awa at grasya ng Panginoon.
at tayo po'y nakikita natin yung ating gawain sa ating Panginoon. Talagang sinisika po natin yan na kumbaga man tayo nagkakamali, hindi tayo sumusuko. Lalong pag nagkakamali tayo, sinisikap natin na tayo'y makapamuhay ng naayon sa kanyang kalooban. Ano pa? Sabi ito, makita sa atin si Kristo sa ating kaisipan, makita sa atin si Kristo sa ating mga gawa, at makita si Kristo sa ating salita. Kaya ngayon mga kapatid, yung ating pananalita, talaga namang naiiba na. Kung katulad dati, di ba yung ano bang tawag doon? Yung pananalita na hindi, salitang ano bang tawag doon? Parang masakit magsalita ngayon, ano na, nagpapagaling na yung salita natin. Di ba kung katulad dati, pag nagsalita, parang walang taros. Ngayon, thank you Lord, yung salita natin, ano po, parang kagalang-galang na. Yun ang pinakamaganda sa buhay natin. Dahil alam natin, na sabi nga sa binasa natin kanina doon sa verse 27, na kaya nga pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y naninindigan sa iisang diwa at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya sa magandang balita. Yun po yun ang para bang hanggang doon sa, ano bang sabi ng, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ang sabi diyan ay yung salita ng Panginoon, nakikita sa atin, pananalita, nakikita sa ating gawa, nakikita sa ating iniisip yung mga bagay na magbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Kaya nga po nakakatuwang pag-aralan itong book ng Philippians. Makikita po natin dito na talagang si San Pablo, di ba, na siya po yung huwaran talaga ng isipin na lang natin yung sa kabila nung kanyang nakulong na siya, di ba, alam naman natin yung pagka nasa kulungan ka, di ba, natatandaan ko, meron kami isa napuntang out, nakaranas din silang makulong. Sabi nga nila, yung sharing nila, na simple, ngayon, nung makalaya sila, medyo, gumandagan, ano bang tawag doon? Sabi nga nila, sa kulungan, matigas ang higaan, simple, wala namang kutsyon doon. Tapos, nung daw nasa bahay na siya, parang makakapaglamo, pinapaalala doon sa kanila ni Lord na, dati nga, tigas-tigas ng higaan ninyo doon Di ba? Ibig sabihin, ganun daw po sa kulungan, ganun kahirap. Di ba? Pero, ang makikita natin dito kay San Pablo, sa halip na siya ang sulatan, para sabihin, kapatid, makakalaya ka rin, tiis-tiis lang yan, parang ganun, pwedeng ganun pero hindi kakaiba Siya na ang nasa kulungan, abay siya pa ang sumulat sa tagalabas. At nagsabing, magala kayo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, mamuhay kayo nang naayon sa kanyang layunin. Yun ang paalaala niya dito sa binasa natin. Abay, hindi madali yung ikaw yung nasa kulungan. Pero yun nga po, yun ang nagbigay lakas sa mga mananampalataya na alam niya na kahit sa kabila ng kanyang nararanasan sa buhay, na talagang hindi madali ang nasa loob ng kulungan, pero yun, siya pa ang sumulat na nagsabing, magala kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko. Di ba yun ang sinasabi doon kaya nga tayo po ngayon, nagpapasalamat po tayo sa Diyos sapagkat yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin, yan po ang nagpapatunay na dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya, lalong na ipapahayag natin ang magandang balita. Habang marami kang nararanasang problema ng buhay, lalo pong nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Sapagkat nakita natin na mayroong taong katulad ni San Pablo na siya ay naging huwaran ng isang taong sa paglilingkod sa Panginoon, sa kabila ng kanyang naranasan, maganda na yung kanyang ginagawa, pero yun, nakulong pa rin siya. Pero may layunin ng Diyos, kaya nga nung pinapaalala ni Lord sa bawat pangyayari sa buhay natin, laging may kapahintulutan ng Diyos. Di ba? Yung sabi ng Romans 8:28. Kaya mga kapatid, nais ko pong ulitin lang sa atin yung mga ilang bagay. Ano po ang nakapaloob doon sa ating binasa? Ulitin ko lang po. Una, si Jesus ang sentro ng buhay ng mga mananampalataya. Sabi po ng verse 20 hanggang 21, anong sabi doon? Ang kanyang pinakananais at inaasahan ay ang hindi mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon, at lalo na ngayon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. Isipin niyo. Sabi niya, parang nasa loob siya ng kulungan, kahit ano man ang mangyari, mabigyan ko ng karangalan ng panahon. Pangalawa,
na si Jesus ang ipinapangaral ng Ebanghelyo. Ayon po doon sa verse 12 hanggang 18, na kahit nasa bilangguan si Pablo, ang mahalaga ay naipangaral si Kristo. Kahit mali ang hangarin para sa kanya, basta ang mahalaga, maipangaral si Kristo. Bakit to? Sapagkat ang mensahe ng kaligtasan ay si Jesucristo. Ayon po doon sa Acts 4 verse 12. At ang pangatlo, si Jesus ang pinanggagalingan o pinaka-source ng ating kagalakan. Sabi nga natin, ano po yan? Yung ating kagalakan ay habang naipapayag si Kristo, nagagalak si San Pablo, patunay na hindi maaaring hadlangan ang Ebanghelyo. At ang pang-apat, si Jesus ang nagbibigay kahulugan sa kamatayan. Sa verse 21, ang kamatayan ay pakinabang. Dahil ang kamatayan ay nangangahulugan ng makasama si Jesus sa buhay na walang hanggan. At ang panglima, si Jesus ang Panginoon na dapat ipamuhay. Nais pong hikayatin ni San Pablo ang mga mananampalataya na mamuhay ng karapat-dapat at kalugod-lugod kay Kristo. Sa papaanong paraan po ito? Makita sa atin si Kristo. Saan daw po dapat makita si Kristo? Una, sa ating kaisipan, sa ating mga iniisip, dapat si Kristo. Pangalawa, sa ating mga gawa, dapat nakikita si Kristo. Pangatlo, sa ating salita, dapat ay nakikita si Kristo. Tandaan natin, 2 Corinthians 3:2, ano po ang sabi diyan? Tayong mga mananampalataya, ang sabi nga po, tayo ang binabasa. Tayo daw po yung buhay na sulat. Tayo daw po yung buhay na Biblia na binabasa ng mga tao. Kaya mga kapatid, sa gabi pong ito, kaya nga po ang title ng ating pag-aaral ay pinamagatan nating The Joy of Serving Jesus. Yung pong ating kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon, katulad ni San Pablo, di ba, hindi naging hadlang sa kanya yung pagkakabilanggo sa kanya. Hindi dahilan para malungkot, kaya nga, ayon nga po sa ating pag-aaral, kapag dapat po yung ating kagalakan hindi nakabase sa sitwasyon, dapat ito ay nakabase sa ating relasyon kay Kristo. Di po ba? Kaya mga kapatid, sa gabi pong ito, iiwanan ko po sa atin ang mensahe ng Panginoon. Kapag ang ating kagalakan ay nakabase sa, hindi po nakabase dapat yan sa sa sitwasyon, kundi ito'y nakabase sa ating relasyon, sa ating Panginoon, sapagkat siya po ang pinanggagalingan ng ating kagalakan. Magandang gabi po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Sige po, tayo sumandaling manalangin. Dakila po namin Diyos. Salamat po sa malayang oras na ibinigay po niyo sa amin sa sandaling ito upang kami po ay ako po ay makapagbahagi ng inyong mabuting balita. Nawa po yung aming na pakinggan ngayon sa gabing ito ay magdagdag sa aming pananampalataya upang sa ganun po mapalago pa yung aming pananampalataya, yung aming relasyon para sa inyo. Muli po Lord, lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, ibinabalik namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you Lord po at magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. 2 Timothy 2:2 Hallelujah.